In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin na mapakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, may isang kitunging lumapit kay Jesus, nalikluhod at nagmamakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hingi po siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di, nawala ang kitong at gumaling ang tao. Pinalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay sa pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa inutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at pagkus ipinamalita ang nangyari, ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Hebreo, sa mabuting balita, ang kwento ng kitungin ay nagpapakita ng matinding pananampalataya at tiwala sa Diyos. Ang kanyang panalangin, kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako, ay isang modelo ng lubos na pagsuko sa kalooban ng Panginoon. Sa tugon ni Jesus, ibig ko gumaling ka. Nakita natin ang habag at kapangyarihan ng Diyos na magbigay ng kagalingan. Ngunit ang bahagi kung saan mahigpit na pinagpili ni Jesus ang gumaling na huwag magkwento tungkol sa nangyari ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos. Sa kasamang palad, hindi niya sinunod ito at nagdulot ng hindi inaasahang epekto sa ministeryo ni Jesus. Sa kinailangan niyang manatili sa ilang dahil sa dami ng tao. Ang pagbasa ay isang palaala na huwag maging matigas ang ating puso. Tulad ng nangyari sa panahon ng paglalakbay sa ilang ng mga Israelita. Ang Panginoon ay nagsalita, ngunit marami ang tumalikod sa Kanya dahil sa kanilang katigasan ng puso at kawalan ng pananampalataya. Ito ay paanyaya para sa atin ngayon na laging maging bukas sa Diyos. Huwag magsawalang bahala sa Kanyang paanyaya at laging magtiwala sa Kanyang mga pangako. Halimbawa ng mga nangyari ngayong panahon, kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Marami sa atin ang nawawala ang tiwala sa Diyos sa panahon ng kahirapan o pagsubok tulad ng pandemya o sakuna, tulad ng kitungin. Tayo ay kailangan magtiwala sa habag at kapangyarihan ng Diyos. Pagkakalat ng hindi tabang impormasyon, katulad ng kitungin,
na nagpakalat ng balita kahit hindi ito ayon sa bilin ni Jesus. Marami sa atin ang mabilis magbahagi ng impormasyon na hindi nakabubuti tulad ng fake news. Pagiging matigas ang puso sa ating pamilya at komunidad. May mga pagkakataon na hindi natin naririnig ang tawag ng Diyos dahil sa ating pride, galit, o takot na magbago. Paano natin baguhin ang ating mga pagkakamali? Manumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Katulad ng kitungin, tayo ay dapat lumapit sa Diyos ng may kababaang loob at pananampalataya. Magsabi ng katotohanan. Sa social media at araw-araw na buhay, sikaping magbahagi lamang ng mga impormasyon na totoo at makabubuti. Pagsunod sa utos ng Diyos. Ang ating pagsunod sa kanyang mga utos ay hindi lamang magdudulot ng biyaya sa atin, kundi magbibigay rin ng magandang halimbawa sa iba. Manalangin tayo para sa buong sangkatauhan. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo ng may buong kababaang loob. Tulungan mo kaming makita ang aming mga pagkukulang at pagkamali. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang kami ay laging magtiwala sa iyong habag at pag-ibig. Gabayan mo ang buong sangkatauhan upang yakapin ang iyong liwanag sa gitna ng kadiliman. Pagalingin mo ang mundo mula sa sakit, kasalanan at pagkakawatak-watak sa pamamagitan ni Jesus, ang aming Panginoon. Amen. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.